Isang malinaw at malinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong Grand Foyer, yumanig sa bawat sulok ng marangyang espasyo. Ang pumindot sa tuts ng AW60 milyong piano ay isang 9 taong gulang na batang babae. Si Leah, na sumama sa kanyang amang si Mang Berting, isang gwardya sa mall, ay tila naakit ng nagliliwanag na piano sa ilalim ng mga ilaw, kaya't kusa niyang inabot ang kanyang kamay. Upunsang pawan. Isang pindot lamang sa isang tuts, ngunit ang iisang tunog na iyon ang nagpabago sa lahat. Anong hinawakan mo ngayon? Tanggalin mo ang marumi mong kamay. Si Don Ricardo Almasora, ang de facto na may-ari ng mall na tinawag na Emperador ng Yelo, ay matalim na bumulyaw at hinablot ang pulso ng batang babae. Si Mang Berting, ang ama ni Leah, ay nagmakaawa, halos gumapang ang noo sa malamig na marmol na sahig, ngunit ang bumalik sa kanya ay ang balita lamang ng pagtatapos ng kanyang kontrata. Nang sandaling iyon, si Don Ricardo ay ngumiti ng may kalupitan at sinabi, "Bibigyan kita ng 20 milyon bilang pabuya kung mapapakilos ng iyong anak ang aking puso sa piano na iyan. Kung mabibigo siya, buong buhay siyang magbabayad ng utang hanggang mamatay." Si Leah, na sanay lamang mag-practice sa mga tuts na iginuhit sa papel, ay tumayo sa harap ng 5 milyong piano. Umiiyak ang kanyang ama at pinipigilan siya. Ngunit sa halip, inunat ni Leah ang kanyang nanginginig na kamay at umupo sa silya. "Papa, kaya ko po. Maniwala po kayo. Ano kaya ang himalang nilikha ng mga daliring iyon?" Bago magsimula ang kwento, kung maaari ninyo kaming isubscribe, tiyak na magiging maganda ang inyong araw. Ang lugar na ito, kung saan ang makikinang na ilaw at makinis na marmol na sahig ay bumubuo ng isang marangyang tanawin, ay ang Grand Foyer ng Almasora Grande Mall, isa sa pinakapinupuntahan ng mayayaman sa Pilipinas. Sa gitna ng foyer, tila ba ito ang puso ng mall, ay nakatayo ang isang kakaibang bagay. Isang espesyal na edisyon ng Bösendorfer na ginawa ng isang kilalang Austrian master. Mayroon lamang iilang piraso nito sa buong mundo, at ang presyo ng piano ay umabot sa AW60 milyon. Higit pa sa pagiging isang instrumentong pangmusika, ito ay simbolo ng yaman at isang bagay na hindi dapat hawakan. Ngayong araw, si Leah, na 9 taong gulang, ay sumama sa kanyang amang si Mang Berting, isang gwardya sa mall, pagkatapos ng klase. Kadalasan ay kasama niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na nagtatrabaho sa isang karinderya. Ngunit ngayon ay sobrang abala ang tindahan ng kanyang ina at wala itong panahon para bantayan si Leah. Nakaupo sa isang bangko sa lobby, malayo sa kanyang amang nagtatrabaho, abala sa kanyang takdang aralin, natural na napunta ang tingin ni Leah sa malaking piano na nakalagay sa gitna ng lobby. Ang piano, na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Naakit si Leah na tila isang magnet at lumapit sa piano. Matagal na niyang gustong matuto ng piano, ngunit alam niya ang hirap ng buhay ng kanyang pamilya at ang damdamin ng kanyang ama na hindi man lang siya mabilhan ng maliit na segunda manong piano, kaya't ni minsan ay hindi siya nagpahayag ng pagnanais. Ngunit sa araw na iyon, pakiramdam niya ay tila kinakausap siya ng marilag na piano. Wow, ang ganda! Inabot ni Leah ang kanyang kamay, tila naakit. Isang saglit lamang, umalis ang mga gwardya sa lugar. Ang kanyang maliliit at manipis na daliri ay dahan-dahang pumindot sa isang puting tuts ng piano. Isang malinaw at malinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong tahimik na Grand Foyer. Ang tunog ay kumalat na tila mga alon na inihagis sa isang tahimik na lawa at nakuha ang atensyon ng lahat ng tao. Si Mang Berting, ang ama ni Leah, na bumabati sa isang VIP customer at ang iba pang VIP customer na dumadaan ay natigilan at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Sa sandaling iyon, ang hangin sa Grand Foyer ay agad na lumamig. Ito ay dahil sa isang lalaki na lumabas mula sa elevator kasama ang kanyang mga alalay. Ito si Don Ricardo Almasora, ang de facto na may-ari ng mall at kilala bilang Emperador ng Yelo. Nakita ni Don Ricardo nang buo ang paghawak ni Leah sa piano. "Kaninong pahintulot ang kinuha mo para hawakan yan, gamit ang marumi mong kamay?" Isang matalim na boses ang umalingaw-ngaw sa buong Grand Foyer. May matalim na tingin. Hinablot ni Don Ricardo ang manipis na pulso ni Leah. Nagulat si Leah at sumigaw, muntik nang matumba, ngunit hindi binitiwan ni Don Ricardo ang kanyang pulso. "Alam mo ba kung nasaan ka?"
Alam mo ba kung gaano kamahal ang piano na ito bago mo hinawakan? Ibitiw mo ang marumi mong kamay ngayon din? Sa boses ni Don Ricardo na nagagalit, bumalik sa realidad si Mang Berting. Umalis siya sa harap ng VIP customer at kumaripas patungo kay Lia. Nanginginig sa takot si Lia, kaya't kinarga siya ni Mang Berting sa kanyang likod at yumukod ng malalim sa harap ni Don Ricardo. Don Ricardo, patawarin niyo po ako. Talaga pong humihingi ako ng tawad. Responsibilidad ko po ito. Kulang po ang aking pagtuturo. Mangyari po lamang, kahit isang beses lang, patawarin niyo po kami. Nagmakaawa si Mang Berting, halos lumubog ang noo sa sahig. Ngunit sa mga mata ni Don Ricardo, walang bahid ng awa. Tila nakatingin sa maruming bagay, pabalik-balik na tiningnan ni Don Ricardo si Lia at Mang Berting. Anak mo yan? At isang gwardiya ng mall na ito? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang piano na ito? Ang piano na ito ang mismong dignidad ng Almasora Grande. Hindi mo man lang mapamahalaan ang iyong sariling anak at hinayaan mo siyang hawakan ang isang bagay na kasing halaga nito? Kumindat si Don Ricardo sa kanyang sekretarya na nakatayo sa tabi niya. Nagmamadaling inabot ng sekretarya ang isang panyo na gawa sa seda at kinuha naman ito ni Don Ricardo. Tila nagpapalis ng insekto, masama niyang pinunasan ang toots na hinawakan ni Lia. Tumingin si Don Ricardo kay Mang Berting nang may malamig na tingin at sinabi, "Berting, hindi ba? Ikaw ay tanggal na sa trabaho simula ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa ahensya, iimpake mo na ang iyong gamit, at umalis ka agad. At tungkol sa ginawa ng iyong anak, pananagutan mo ito hanggang huli. Hahabol ako ng danyos perhuwisyo para sa pagkasira ng halaga ng piano na ito, gastos sa inspeksyon, at maging ang aking paghihirap sa isip. Humanda ka." Nanginginig ang buong katawan ni Mang Berting. Bawat salita ni Don Ricardo ay tumatagos sa kanyang dibdib na tila matatalim na kutsilyo. Hinawakan ni Lia ang laylayan ng damit ng kanyang ama at nagsimulang umiyak ng malakas. Ngunit wala ng panahon si Mang Berting para aliwin ang kanyang anak. Ang katotohanang nakaharap sa kanya ay napakatakot. "Don Ricardo, pakiusap po. Ako po ang gumawa ng kasalanang karapat-dapat sa kamatayan. Patawarin niyo po kami. Ngayon po, wala akong mapag-iwanan ng anak ko, kaya dinala ko lang po siya sandali. Hindi na po ito mauulit. Pakiusap, patawarin niyo po ako, Don Ricardo." Lumuhod si Mang Berting sa harap ng sapatos ni Don Ricardo. Ngunit walang awa na sinipa ni Don Ricardo ang kamay ni Mang Berting. "Huwag mong hawakan ang marumi mong kamay. Sino ang hinahawakan mo? Winawasak mo ang awa 60 milyong piano. Akala mo ba ay madali lang itong malutas? Darating ang abiso ng demanda mula sa abogado, kaya maghanda ka. Kahit ibenta mo ang buong buhay mo, hindi pa rin naabot sa kalahati ng halaga ng piano na iyan." Ibinaba ni Mang Berting ang kanyang noo sa malamig na marmol na sahig at paulit-ulit na humingi ng tawad, ngunit ang kanyang taimtim na pakiusap ay hindi nakabasag sa matinding galit ni Don Ricardo. Sa halip, tila nagtatamasa si Don Ricardo sa kalagayan ni Mang Berting at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Nang sandaling iyon, tila may naisip na nakakatawa si Don Ricardo at pinanliitan ang mga mata habang tinitignan si Lia, at sa malamig na boses, inilatag niya ang isang panukala. "Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung ganoon na lang ang pagnanais ng iyong anak na hawakan ang piano na ito, ipakita niya ang kanyang kakayahan. Maglaro ka ng isang perpektong piraso sa piano na ito. Kung mapapakilos mo ang aking puso, hindi lang walang danyos perhuwisyo, kundi bibigyan pa kita ng 20 milyon sa cash." Ang bilang na 20 milyon ay umalingaw-ngaw sa lobby ng Grand Foyer. Hindi makapaniwala si Mang Berting sa kanyang narinig. Ang 20 milyon ay eksaktong halaga ng utang na nagtutulak ngayon sa kanyang pamilya sa bingit ng pagbagsak. Ngunit hindi pa tapos ang mga salita ni Don Ricardo. "Ngunit kung kahit isang nota ay mali o hindi mo mapapakilos ang aking puso, mula ngayon, habang buhay kang magtatrabaho sa bodega ng mall na ito na parang daga at magbabayad ng utang hanggang sa iyong kamatayan. Ang iyong anak ay hindi rin exempted. O, ano, hindi ba masama ang alok na ito?" Ang panukala ni Don Ricardo ay hindi isang pagkakataon, kundi isang basbas na may lason. Si Lia ay 9 na taong gulang pa lamang. Wala siyang formal na edukasyon
Wala siyang maayos na piano sa bahay at palagi siyang nagpa-practice sa mga tuts na iginuhit sa papel. Ang ipagawa sa isang batang tulad nito ang isang perpektong pagtugtog sa isang ay na 60 milyong piano. Ito ay isang imposibleng pagsubok mula sa simula. Don Ricardo, imposibleng mangyari yan. Hindi kayang magpiano ng batang ito. Pakiusap, huwag po. Umiyak si Mang Berting, ngunit iba si Lia. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ama. Sa mga mata ni Lia, nakikita niya ang kanyang amang nagmakaawa. Halos gumapang ang noo sa malamig na marmol na sahig. At sa kanyang isip, sumagi ang imahe ng kanyang inang si Aling Nena na nagpapawis sa kusina ng karinderya sa sandaling ito. Araw-araw, bago magbukang liwayway, umalis ang kanyang ina sa bahay para magtrabaho. Sa isang maliit na karinderya sa isang sulok ng palengke, buong araw siyang nagbubuhat ng mabibigat na kaldero at naghuhugas ng pinggan. Tuwing taglamig, ang kanyang mga kamay ay nabibitak at namumula dahil sa malamig na tubig, at tuwing tag-araw, nagtatrabaho siya na tila umuulan ang pawis sa harap ng kalan. Kahit na hindi na niya maigalaw ng maayos ang kanyang mga daliri dahil sa lumang pinsala, ang kanyang inang si Aling Nena ay hindi kailanman tumigil sa pagtatrabaho na balot ng maraming tape ang kanyang mga daliri. Ang lahat ng ito ay dahil sa 90 milyong utang na nakapatong sa kanilang bahay. Ang 90 milyon na inalok ni Don Ricardo ay hindi lamang isang halaga para sa pamilya ni Lia. Ito ang pera para sa operasyon upang maayos ang sirang kamay ng kanyang ina, ang kalayaan ng kanyang ama upang hindi na muling lumuhod, at ang pag-asa ni Lia na makuha ang piano na pinapangarap niya. Inunat ni Lia ang kanyang maliliit na balikat na nanginginig sa takot at dahan-dahang binitawan ang kamay ng kanyang ama na pilit siyang pinipigilan. Papa, kaya ko po. Kung mayroon tayong pera na iyon, mababayaran natin lahat ang utang natin at maipapaayos pa ang masakit na kamay ni Mama. Hindi po ba? Hayaan niyo po ako kahit isang beses lang. Maniwala po kayo. Maliit ang boses ni Lia, ngunit puno ito ng matinding determinasyon. Tila masisira ang dibdib ni Mang Berting sa nakita niyang kalagayan ng kanyang anak. Si Don Ricardo, na nakahalukip-kip at may interes, ay tumingin kay Lia. Oh, isang matapang na batang babae? Sige, gawin mo. Ang iyong kapalaran ay nasa mga manipis mong daliri. Dahan-dahang lumapit si Lia sa upuan ng piano. Ang asangkatong milyong Bessendorfer ay mas nakamamangha kapag malapitan, ngunit hindi siya natakot si Lia. Ang kanyang itsura ay napakasakit tingnan kaya't maging ang mga nanonood ay pinigilan ang kanilang hininga. Dahan-dahang inilagay ni Lia ang kanyang mga kamay sa mga tuts. Ang malamig at makinis na pakiramdam ng mga tuts ay dumaloy sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, ang mga araw na nagpa-practice siya ng piano gabi-gabi gamit ang iginuhit na mga tuts na ibinigay ng kanyang ina ay umikot sa kanyang isip na tila isang panorama. Lia, ang musika ay may kapangyarihan na umantig sa puso ng tao na maghatid ng tunay na damdamin. Kung ilalagay mo ang nararamdaman mo sa bawat pagpindot mo sa tuts, tiyak na mauunawaan ng mga makakarinig ng iyong tugtog ang tunay mong damdamin. Ito ang mga salitang sinabi ng kanyang ina sa kanya kapag tinuturuan siya ng piano. Ang kanyang ina, bagamat hindi kilala, ay isang pianistang mahilig sa musika, ngunit dahil sa isang aksidente noon, hindi na niya maigalaw ng maayos ang kanyang daliri, kaya't napilitan siyang talikuran ang piano. Mula nang ipanganak si Lia, sa tuwing may oras ang kanyang ina, gumuguhit siya ng mga tuts ng piano sa papel at tinutugtog ang sarili niyang mga komposisyon kasama si Lia. Ipikit ni Lia ang kanyang mga mata at inalala ang mga araw na nag-practice siya kasama ang kanyang ina sa piano na gawa sa papel. Kabaliktaran sa mabigat na katahimikan sa Grand Foyer, may bahagyang ngiti sa labi ni Lia. Tumingin si Don Ricardo sa kanyang relo at ngumiti ng mapangutya, habang mahigpit namang ipinagdasal ni Mang Berting na magkahawak ang kanyang mga kamay. Huminga ng malalim si Lia at nagsimula siyang pindutin ang mga tuts ng piano gamit ang kanyang maliliit at manipis na daliri. Nang umalingaw-ngaw ang unang tunog, yumanig ang hangin sa mall. Ito ay isang malalim na tunog na hindi kapani-paniwalang nagmula sa isang mahirap na batang babae. Ang kanta ay hindi isang sikat na komposisyon ng isang pandaigdigang maestro, ni isang kanta na puno ng makikinang na teknik.
Ito ay isang kanta na gawa ng kanyang inang si Aling Nena na palagi niyang kinakanta. Walang maayos na nota, inukit ni Lia sa kanyang puso ang melodiya na kinanta ng kanyang ina at gabi-gabi, ilang libong beses siyang nagpractice sa piano na iginuhit sa likod ng lumang kalendaryo. Sa malamig na papel na walang tunog, ang mga daliri ni Lia ay nakatapos na ng libu-libong konsyerto at ngayon, ang matinding imahinasyong iyon ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa Saka-Sa-Milyong Bosendorfer. Sa simula, ang himig ay maingat at masakit, tila isang maliit na ibon na kumakaway ng pakpak. Ngunit kalaunan, isang malakas na tunog ang pumuno sa lobby ng Grand Foyer, tila isang agila na lumilipad sa gitna ng unos. Ang malinaw at transparent na tunog ng piano ay umakyat sa mataas na kisame at direktang tumago sa puso, hindi sa tainga ng mga nakikinig. Maging ang mag-asawang nakatayo sa grand back, ang mga abalang staff, at maging ang mga gwardiya ay huminto sa kanilang ginagawa at natigilan, tila naakit ng mahiwagang pagtugtog na ito. Ang pinakanagulat sa lahat ay walang iba kundi si Don Ricardo Almasora. Ang kanyang mga mata, na masama ang tingin kay Lia, ay nagsimulang manginig. Winawasak ng pagtugtog ni Lia ang pader ng mga alaala na matagal nang ikinulong ni Don Ricardo sa kanyang puso. Nagkaroon din ng makinang nakabataan si Don Ricardo. Bagamat tinatawag siyang isang malupit na negosyante ngayon, 40 taon na ang nakalipas, siya ay isang kabataang nagnanais maging magaling sa sining, na mas mahal ang musika kaysa kanino man. Siya ang batang pinakamasaya kapag nakaupo sa harap ng piano. Ngunit ang pasanin bilang tagapagmana ng isang mayaman na pamilya ay napakabigat. Ang sining ay walang pakinabang, kahiya-hiya sa pamilya. Sa utos ng kanyang istriktong lolo, biglang tinawag ang mga manggagawa at ang kanyang pinakamamahal na piano ay inalis sa bahay. Kinabukasan, ang practice room ay naging isang silid-aklatan lamang. Mula noon, pinatay ni Don Ricardo ang kanyang pagmamahal sa musika. Sa halip, ikinulong niya ang kanyang sarili sa malamig na mundo ng mga numero at namuhay sa mundo ng mas mahigpit at walang awa kaysa kanino man. Ngunit ngayon, ang himig na puno ng buhay na inilalabas ng maliit na bata ay muling nagpasigla sa apoy ng damdamin na matagal nang patay sa puso ni Don Ricardo. Mahigpit na kinuyom ni Don Ricardo ang panyo na gawa sa seda na hawak niya. Sinubukan niyang panatilihing kalmado, ngunit habang tumutugtog ang mga daliri ni Lia patungo sa huling mataas na nota, unti-unting lumabo ang kanyang paningin nang hindi niya namamalayan. Ang pagtugtog ay umabot sa sukdulan. Nakapikit si Lia. Sa isip ng batang babae, nakikita niya ang magaspang na buko-buko ng mga daliri ng kanyang ina na kasama niyang nag-iensayo sa mga tuts na iginuhit sa papel. Lia, tiyak na tutugtog ka ng tunay na piano na may magandang tunog. Tila naririnig niya ang pangako ng kanyang ina. Upang matupad ang pangakong iyon, upang muling itayo ang naluhod na ama, pinindot ni Lia ang huling tuts ng buong lakas ng kanyang katawan. Ang huling tunog ay umalingaw-ngaw at naglaho sa hangin. Isang katahimikan ang bumalot sa buong Grand Foyer na tila hindi mo maririnig maging ang paghinga. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Pagkatapos ng maikling katahimikan na iyon, nagsimulang pumalakpak ang isang tao at agad itong kumalat na tila isang bagyo. Maging ang mga tao na nanonood mula sa mga rehas sa ikalawa at ikatlong palapag ng mall ay tumayo at nagbigay ng standing ovation. Ito ay hindi isang paghanga sa angwanayan pong milyong piano, kundi isang paggalang sa tunay na puso ng isang maliit na batang babae na namulaklak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Matagal na nakatitig si Don Ricardo kay Lia nang walang kibo. Nang humina na ang palakpakan, dahan-dahan siyang nagsalita. Malamig pa rin ang kanyang boses, ngunit nawala na ang matalim na galit na narinig kanina. Mahusay, panalo ka. Mabilis na inutusan ni Don Ricardo ang kanyang sekretarya na nakatayo sa tabi niya. Ilipat mo agad ang our 20 million sa bank account ng ama ng bata. Pangako ko yan. Gawin mo agad. Nagulat ang sekretarya at nanlaki ang mga mata, ngunit sa walang pagtutol na tingin ni Don Ricardo, nagmadali itong kinuha ang kanyang tablet. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maikling vibration ang naramdaman sa bulsa ng pantalon ni Mang Berting. Matapos niyang kinuha ang kanyang smartphone at tignan ito nang nanginginig ang mga kamay, nanlaki ang mga mata ni Mang Berting. Sa screen, may malinaw na mensahe na lumabas.
pumasok ang ere 20 milyon mula sa Almasora Grande Group. Ito ay isang halaga na hindi niya kailanman nahawakan sa kanyang buhay at isang numero na magliligtas sa kanyang pamilya mula sa impyernong utang. Lia, bumuhos ang luha ni Mang Berting at niyakap niya ng mahigpit si Lia na bumababa mula sa upuan ng piano. Ibinuhos ni Lia ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama at umiyak ng malakas. Ang puso niyang matagal ng punong-puno ng takot at tensyon ay biglang lumambot at silang dalawa ay lumuhod sa malamig na marmol na sahig at niyakap ang isa't isa. Papa, maayos na po ang kamay ni Mama, hindi po ba? Hindi na po tayo hahabulin ng mga maniningil na nakakatakot, hindi po ba? Sa mga salita ng bata na humihikbi, ipinagpatuloy ni Mang Berting ang pagtapik sa likod ng kanyang anak bilang tugon. Nagsikip ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Mula sa malayo, pinapanood ni Don Ricardo ang eksena na ito at sa isang maikling sandali, may bahagyang malungkot na ngiti sa kanyang labi. At tila walang nangyari, tumalikod siya at muling bumalik sa ekspresyon ng emperador ng yelo at umalis kasama ang kanyang mga sekretarya. Sa mainit na sandaling iyon, dahan-dahang lumabas ang isang lalaki mula sa gitna ng maraming tao. Maayos na sinuklay ang kanyang buhok pabalik at nakasuot ng eleganteng suit. Ang lalaking ito ay si Maestro Salvador Santos, na kilala bilang isang mahalagang figura sa Philippine Piano Association. Bumisita siya sa mall sa imbitasyon ni Don Ricardo at nagkataong nakita niya ang pagtugtog ni Lia mula simula hanggang matapos. Tumayo si Maestro Santos sa harap ni Lia at ngumiti ng mahinahon. Ang ipinakita ng batang ito ngayon ay hindi lamang isang simpleng pagtugtog. Kulang man sa teknikalidad, ito ay tunay na musika na umantig sa puso ng tao. Ang ganitong talento ay kaloob mula sa langit. Patuloy na nagsalita si Maestro Santos habang dahan-dahang hinahaplos ang ulo ni Lia. Mayroon tayong isang institusyon na tinatawag na Akademya ng Musika ng Maynila. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga nangungunang elite sa bansa. Bilang direktor ng akademya, gusto ko siyang tanggapin bilang isang espesyal na mag-aaral sa elementarya. Maari mo ba siyang ipagkatiwala sa akin para sa kanyang kinabukasan? Tila nahilo si Mang Berting sa alok na parang panaginip. Matapos ang 20 milyon ni Don Ricardo, ang isang nangungunang maestro sa Pilipinas mismo ang lumapit at gustong turuan si Lia. Wala itong masasabing kundi isang himala. Hinawakan ni Mang Berting ang kamay ni Maestro Santos at paulit-ulit na yumukod. Hindi nagtapos doon ang himala. Unang-una, ginamit ni Mang Berting ang 20 milyon para bayaran ang utang na matagal nang nagpapahirap sa kanyang pamilya. Lahat ng maniningil na gabi-gabi ay nakatayo sa harap ng kanilang apartment na nagbibigay ng tahimik na presyon ay pinauwi niya. Ang pinakamasayang bahagi ay ang operasyon sa kamay ng kanyang inang si Aling Nena. Naghanap sila ng isang magaling na orthopedic surgeon sa isang universidad na ospital at matagumpay na natapos ang operasyon. Sa labas ng operating room, kinakabahan na naghihintay si Mang Berting at Lia. Niyakap nila ang kamay ni Aling Nena na lumabas mula sa silid na nakabalot ng benda at muling lumuha. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa mahirap na kusina na iyon. Gagawin ko ang lahat para gawing isang pianista si Lia at bibigyan kita ng magandang buhay. Sa mga salita ni Mang Berting, ngumiti si Aling Nena sa kabila ng pagod, ngunit kasunod ng saya ay palaging may pagsubok. Hindi nagtagal, dumating ang unang araw ng pagpasok sa Akademya ng Musika ng Maynila. Naglakas loob si Mang Berting na bumili ng murang bagong suit at bumili rin ng isang magandang damit para kay Lia. Sa tuwa, pumunta silang dalawa sa Platinum District kung saan matatagpuan ang akademya. Sa pangunahing gate ng akademya, nakahanay ang mga nagkikinangan na mamahaling sasakyan. Ang mga ginang na nakasuot ng mamahaling suit ay bumaba mula sa mga sasakyan kasama ang kanilang mga anak na nakasuot ng mamahaling damit mula sa mga department store. Sa gitna ng marilag na tanawin na iyon, nakaramdam si Mang Berting at Lia ng kakaibang pagkahiya. Lia, huwag kang mahihiya. Pumasok ka rito ng buong dignidad sa sarili mong kakayahan. Mahigpit na hinawakan ni Mang Berting ang kamay ni Lia at pinalakas ang loob nito. Ngunit mula sa sandaling pumasok sila sa lobby ng akademya, bumuhos ang matatalim na tingin ng mga bata.
Siya ba yung bata na naglaro ng piano at nakakuha ng pera sa department store na tila isang limos? Anak daw siya ng gwardya, tignan mo ang kanyang damit. Mukhang binili lang sa kung saang discount store. Ang bulong-bulungan ng mga bata ay tumagos sa dibdib ni Leah na tila matatalim ng ngipin. Isang araw, habang naglalakad sa koridor, nakasalubong ni Leah si Sofia, na tinatawag na reyna ng akademya. Si Sofia ay anak ng presidente ng isang malaking kumpanya ng pharmaceutical at isang tipikal na elite na nakatanggap ng mga leksyon mula sa mga kilalang guro sa ibang bansa mula pa pagkabata. Tiningnan ni Sofia si Leah mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ngumiti ng mapangutya. Ikaw pala si Leah, ang pinili ni Maestro Santos. Akala ko kung gaano ka kagaling, pero ordinaryo ka lang pala. Baka mas tama kung sabihin kong medyo baduy ka. Sa mga salita ni Sofia, nagtawanan ang mga bata sa paligid. Kinagat ni Leah ang kanyang labi at sumagot, "Nandito ako para matuto ng piano, hindi para ipagmalaki ang aking damit o kung ano paman." Sa determinado na tugon ni Leah, nagbago ang tingin ni Sofia at naging malamig. Lumapit si Sofia kay Leah at bumulong ng mahina, "Huwag kang magkakamali. Hindi ito ang lugar para sa tulad mo. Ikaw ay isang street performer lamang na nagkaroon ng swerte at nakakuha ng simpatiya." Tinulak ni Sofia ang balikat ni Leah at eleganteng naglakad palabas ng koridor. Natigilan si Leah sa kinatatayuan niya, nanginginig. Muntik na siyang umiyak, ngunit pinigilan niya ito. Ang piano na iyon ang nagpagaling sa masakit na kamay ng kanyang ina at nagpanumbalik sa dignidad ng kanyang ama. Hindi siya maaaring sumuko dito. Sa tanghalian, pumunta ang mga bata sa isang mamahaling cafe, ngunit naiwan si Leah mag-isa. Kinuha niya ang kanyang baon na kanin na inihanda ng kanyang ama, ngunit dahil sa malamig na tingin ng mga bata sa paligid, hindi niya ito masimulang kainin. "Pakikain mo naman, yang baon mo sa sulok na amoy dito. Hindi ito ang lugar kung saan kumakain ang tulad mo." Sinabi ni Rica, ang matalik na kaibigan ni Sofia, habang tinatapik ang mesa ni Leah. Tahimik na inilagay ni Leah ang kanyang baon at lumabas sa bangko sa labas ng gusali. Habang kinakain niya ang kanyang baon sa ilalim ng malamig na hangin, nakita niya mula sa malayo ang kanyang ama na palihim na nagmamasid sa kanya bago pumasok sa trabaho. Nag-aalala ito na baka kinukutya siya kaya't hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nang magkasalubong ang kanilang tingin, pilit na ngumiti si Leah at kumaway. "Papa, ang saya-saya po dito. Ang babait po ng lahat." Isang kasinungalingan. Sa wakas ay nakaramdam ng kapanatagan si Mang Berting at kumaway pabalik pagkatapos ay nagmadaling umalis sa lugar. Nang hindi na makita ang kanyang ama, pumatak ang luha ni Leah sa kanyang baon. "Papa, hindi naman po ako nahihirapan. Gumaling na rin po ang kamay ni Mama. Kailangan ko po itong tiisin. Sisiguraduhin ko po na magtatagumpay ako at maipagmamalaki ko po kayo, Papa." Pinunasan ni Leah ang kanyang luha at bumalik sa silid-aralan. Sa oras ng hapon na praktikal na pagsusulit, nang umalis sandali si Maestro Santos, nilapitan si Leah ni Sofia at ng mga bata. "Hoy, kung ganoon ka kagaling, tugtugin mo tong kantang to. Kung hindi mo to matugtog, mapapahiya ka kay Maestro Santos." Ang ibinigay ni Sofia na sheet music ay isang napakakumplikado at mahirap na modernong piyesa na hindi pa nakita ni Leah. Para kay Leah, na hindi man lang marunong bumasa ng sheet music ng maayos, ito ay isang napakalupit na pagsubok. Nagtawanan ng mga bata at tinulak si Leah sa harap ng piano. Umupo si Leah sa upuan ng piano nang nanginginig ang mga kamay. Ang sheet music sa harap niya ay tila mga itim na tadpole na sumasayaw ng magulo, ngunit ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. At naisip niya ang magaspang na kamay ng kanyang ama at ang boses ng kanyang ina. "Tugtugin ko ang kantang alam ko." Nang ilagay ni Leah ang kanyang mga kamay sa tuts at sinimulang tugtugin ang kanta ng mga bata, isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa malamig na practice room ng akademya. Ang mga bibig ng mga bata na nagtatawanan ay unti-unting sumara. Ngunit si Sofia ay nakatingin pa rin kay Leah ng matalim at sinabi, "Iyan na naman ang kanta na iyan. Iyan lang ang kaya mong tugtugin, pero nagpapianista ka?" Nagsisimula pa lamang ang pagsubok sa akademya. Dahil hindi kayang magbayad ng matrikula si Leah, tulad ng ibang mga bata, naglinis siya ng bawat sulok ng practice room hanggang gabi.
Matapos maglinis, naiwan si Leah mag-isa sa lugar na iyon matapos umuwi ang lahat at inilagay ang kanyang mga kamay sa tuts ng piano. Iniwan niya ang piano na gawa sa papel at nagsimula siyang makabisado ang tunog sa pamamagitan ng direktang pakikinig sa tunog mula sa puting tuts ng grand piano. Sa parehong oras, sa malaking mansyon sa Valle Verde, nag-iisip si Don Ricardo. Ang kanyang tingin ay nakatigil sa isang malaking frame na nakasabit sa sulok ng silid-aklatan. Sa loob ng malinis na frame, makikita ang imahe ni Don Ricardo na nakaupo sa harap ng piano noong kanyang kabataan. Ilang araw na ang nakalipas. Ang pagtugtog ni Leah na nakita niya sa mall ay nagsimulang tunawin ang kanyang nagyayelong puso. Ang pagtugtog ng batang iyon ay may buhay at pagmamakaawa na hindi maipaliwanag ng teknikalidad. Ito ay ang apoy na iyon na mayroon siya ilang dekada na ang nakalipas ngunit hindi niya nagawang pangalagaan. Head Secretary, tawag ni Don Ricardo sa mahinang boses at pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang kanyang sekretarya na yumukod. Ang batang iyon, si Leah, nalaman mo na ba kung ano ang nangyayari sa kanya sa akademya? Opo, Don Ricardo. Sa tulong po ni Maestro Santos, masigasig po siyang nag-aaral, ngunit tila po nahihirapan siyang makisama dahil sa pagkakaiba ng kanyang kapaligiran sa ibang mga estudyante. Lalo na po dahil sa kahirapan ng kanyang mga magulang, mahirap po para sa kanila na maghanda ng maayos na materyales sa pag-aaral o kahit isang damit na pang-perform. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Ricardo. Matagal siyang tumingin sa labas ng bintana at pagkatapos ay determinado na nag-utos, magpadala ng tulong pinansyal nang hindi nagpapakilala. Sa panig ng akademya, itago ang katotohanan na ako ang nagpadala nito at ituring itong scholarship sa ilalim ng pangalan ng foundation. Pagkatapos, ihanda ang pinakamahusay na materyales sa pag-aaral, sheet music ng mga kilalang performer sa ibang bansa, at pati na rin ang pinakamahusay na dress na pang-perform na akma sa katawan ni Leah. Maging maingat na huwag niyang malaman. Matapos umalis ang sekretarya, dahan-dahang tumayo si Don Ricardo at inalis ang itim na tela na nakatakip sa isang sulok ng silid. Doon, nakatayo ang isang lumang piano na muling nakakita ng liwanag matapos ang 40 taon. Sinubukan niyang pindutin ang isang tuts nang nanginginig ang mga kamay. Isang malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Mula noon, gabi-gabi ay muling nag-practice si Don Ricardo ng piano nang walang nakakaalam. Pilit niyang iginalaw ang kanyang nanginginig na daliri at tiniis ang sakit. Nakapagtataka, habang masakit ang kanyang mga daliri, unti-unting lumambot din ang kanyang pagkatao. Samantala, hindi alam ni Leah kung saan nagmumula ang tulong na natatanggap niya. Isang araw, isang malaking kahon na may pangalan ni Leah ang dumating sa opisina ng akademya. Sa loob, may mga mamahaling libro tungkol sa teorya ng musika, isang nakakasilaw na puting dress na pang-perform, at isang pares ng eleganteng sapatos na gawa sa balat. "Oh, Papa, tignan mo to. May regalo po ako mula sa foundation ng akademya." Nagulat si Mang Berting at Aling Nena nang makita ang mga bagay na masayang dinala ni Leah pauwi. Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Leah at sinabi, "Ang anak namin, si Leah, ay maraming damit na, hindi ba? Siguro, tinutulungan tayo ng langit dahil nakikita nila ang pagsisikap ng anak namin. Huwag mong kalimutan ang pasasalamat at magsikap ka palalo." Mula noon, mas lalong nagsikap si Leah sa pag-iensayo, ngunit ang mga klase sa akademya ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Sa gitna ng mga elite na bata na may ipinamana na talento at maagang edukasyon, si Leah, na nag-aral ng piano nang mag-isa gamit ang papel, ay nahirapan sa pader ng basic theory. Ngunit sa halip na sumuko, nakahanap si Leah ng sarili niyang paraan. Gabi-gabi, pagkatapos ng paglilinis, kinokolekta niya ang mga ritaso ng sheet music na itinapon ng ibang mga bata at ang mga sulat kamay na tala ng mga guro. Ito ay naging pinakamahalagang libro sa mundo para kay Leah. Nakita ni Kuya Jun, ang night watchman, si Leah na nagpa-practice hanggang gabi at humanga, kaya't palihim niyang ipinahiram ang susi ng practice room. Ang bilis naman ng oras. Huwag kang masyadong magpakapagod. Kung magkasakit ka, wala ring musika. Sa isang mainit na tasa ng kape na iniaalok ni Kuya Jun, pakiramdam ni Leah ay nakuha niya ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Isang araw,
nagkaroon ng malaking gulo sa akademya. Nagsimula na ang pagpapatala para sa All Philippines Junior Piano Competition na gaganapin sa susunod na buwan. Maingat na hinikayat ni Maestro Santos si Lia na sumali. Lia, gusto mo bang sumali sa susunod na kompetisyon? Higit pa sa resulta, ang pagkakaroon ng karanasan sa entablado ay magiging malaking inspirasyon para sa iyo. Kinabahan si Lia, ngunit agad na lumitaw ang pag-aalala. Upang makasali sa kompetisyon, kailangan ng bayad sa pagpapatala at higit sa lahat, kailangan niyang tugtugin ng perpekto ang isang mahirap na piece. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Lia ang puting dress na pang-perform na palihim na ibinigay ni Don Ricardo. May sumusuporta sa akin, si Papa at Mama, at maging ang taong sumuporta sa akin na hindi ko alam ang pangalan, hindi ako maaaring matakot dito. Determinadong tumango si Lia. Sa mga mata ni Sofia na nakatitig sa kanya, may matinding inggit na lumabas. Sasali siya sa kompetisyon? Ang matamis mong kumpiyansa, tuluyan kong sisirain. Dumating ang araw ng pagpili ng mga performer para sa kompetisyon sa akademya. Mula umaga, ang malaking hall ay puno ng matinding tensyon. Nakaupo si Lia sa isang sulok ng practice room, suot ang puting dress na palihim na ibinigay ni Don Ricardo. Hawak ni Lia ang isang tumpok ng sheet music na punit-punit at luma na. Hindi ito bagong sheet music tulad ng ibang mga bata, kundi isang kayamanan na pinagdugtong-dugtong mula sa mga basurang retaso at puno ng mga sulat kamay na tala ng guro. Ngunit habang tinitignan niya ang masaya niyang itsura, may matalim na tingin na nakatago sa likod. Si Sofia, na nakaramdam ng matinding pagbabanta sa kakayahan ni Lia na lalong lumalago araw-araw, ay hindi pinalampas ang pagkakataon nang umalis sandali si Lia papuntang banyo. Kinuha niya ang bag ni Lia at hinila ang tumpok ng lumang sheet music at tumakbo siya patungo sa shredder sa dulo ng koridor. Gur. Sa ingay ng shredder, naglaho ang mahalagang sheet music ni Lia at naging mga piraso ng papel. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lia at nakita niyang bukas ang kanyang bag. Nanlamig ang kanyang puso. Kahit anong hanap niya, hindi niya makita ang sheet music. Palapit na ang kanyang turn sa pagtugtog at tuluyan siyang nablangko. Nang tumakbo siya palabas at nagsimulang umiyak habang hinahanap ang sheet music, nakita siya ni Maestro Salvador Santos. Lia, anong ginagawa mo rito? Malapit na ang turn mo. Aakyat ka sa entablado nang walang sheet music? Matindi ang tingin ni Maestro Santos at tumingin sa kanyang relo. Hindi pinapayagan ang mga hindi handa na performer sa entablado. Kung gusto mong umatras, sabihin mo ngayon. Lumuhod si Lia sa sahig at umiyak. Ang kawalan ng pag-asa na tila tapos na ang lahat ay bumalot kay Lia ng sandaling iyon. Mula sa malayo sa koridor, tumakbo ang isang lalaki na nakasuot ng pamilyar na uniforme. Ito si Mang Berting, ang kanyang ama, na nakasuot pa rin ng uniforme ng gwardya ng Almasora Grande Mall. Nabalitaan niya na may pagpili, kaya't kahit sa oras ng kanyang off-duty, kumaripas siya. Lia, anong nangyari sa anak ko? Bakit ka umiiyak dito? Itinayo ni Mang Berting si Lia, na nakaluhod at pinunasan ang kanyang luha gamit ang magaspang na kamay. Tumalon si Lia sa dibdib ng kanyang ama at umiyak ng malakas habang inilalabas ang balita na nawawala ang kanyang sheet music. Matagal na nakatitig si Mang Berting kay Lia at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kanyang mga balikat at malinaw na sinabi, Lia, tingnan mo ako. Sino ang gabi-gabi na nag-iisa na nagpa-practice sa silid-aralan? Ang sheet music na iyon ay nasa loob ng iyong isip sa bawat daliri mo na araw-araw mong pinapraktis. Hawakan mo ang kamay ni Lia sa kanyang dibdib. Kahit walang sheet music, okay lang. Ilang daang beses mo nang tinugtog iyan at ngayon ay narinig mo na ang tunog na iyon sa isang tunay na piano. Hindi ba, kung ipipikit mo ang iyong mga mata, makikita mo ang lahat ng nota. Kaya ng anak namin, huwag mong kalimutan na si Papa at Mama ay palaging nasa likod mo. Sa mainit na pampatibay loob ng kanyang ama, huminto sa panginginig si Lia at huminga ng malalim. Ang amoy ng pawis na nagmumula sa uniforme ng kanyang ama ay naging mas malakas kaysa sa anumang aliw. Sa wakas, tinawag ang pangalan ni Lia.
Naglakad si Leah patungo sa entablado nang walang dalang sheet music. Narinig ang bulungan mula sa audience. Tutugtugin niya ang mahirap na kantang iyon nang walang sheet music? Talagang wala siyang basic, kaya't wala siyang alam sa mga kaugalian. Umupo si Leah sa harap ng piano at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isang maikling sandali, tulad ng itinuro ng kanyang ina, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang paghinga at ang sheet music na pinag-aralan niya gabi-gabi ay nagsimulang gumuhit sa kanyang isip. Nagsimula ang pagtugtog, ngunit ang tunog ay ganap na naiiba sa pagtugtog ng ibang mga bata. Dahil sa mga taon na nag-imagine siya ng tunog gamit lamang ang pakiramdam ng kanyang daliri at ang puwersa sa malamig na papel na walang tunog, ang pagpindot ni Leah ay may kakaibang lalim na hindi magagaya ng mga batang nakatanggap ng formal na edukasyon sa piano. Sa pamamagitan ng lalim ng pagpindot sa tuts, nagbabago ang kalidad ng tunog. Minsan ay malambot na parang hamog sa umaga, minsan naman ay marahas na parang bagyo na yumanig sa malaking hall. Dahil wala siyang sheet music, mas malaya si Leah. Hindi siya nakatali sa mga nota, kundi inalala niya ang himig ayon sa dikta ng kanyang puso at idinagdag niya ang kanyang damdamin ng impromptu. Hindi na malayan ng mga hurado na sumandal sila at nagsimulang titigan ang mga daliri ng maliit na batang babae sa entablado. Nang matapos ang pagtugtog, isang hindi kapani-paniwalang katahimikan ang bumalot sa hall. Tila nakalimutan ng mga tao na pumalakpak sa harap ng napakagandang pagtugtog at pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at hiyawan. Sa likod ng entablado, pinapanood ni Mang Berting ang kanyang anak habang paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang luha gamit ang lumang manggas ng kanyang uniforme. Ngumiti si Leah sa entablado at kumaway sa kanyang ama. Nang dahan-dahang humina ang palakpakan na pumuno sa malaking hall, sa isang sulok ng backstage dressing room, may isang taong nanginginig ng mas matindi kaysa kay Leah. Si Sofia, na naghihintay sa kanyang turn. May mukha siyang ganap na nalulumbay sa nakita niyang napakagandang pagganap ni Leah. Nang masaksihan niya ang pagganap ng anak ng isang gwardiya, na matagal niyang minamaliit, na walang sheet music, ngunit yumanig sa audience, gamit lamang ang tunog ng kanyang kaluluwa. Tuluyang nawasak ang puso ni Sofia. Bakit? Bakit niya nagawa ang ganoong tunog? Hawak ni Sofia ang isang bagong sheet music sa isang mamahaling leather case, ngunit tila ito ay isang walang kapangyarihang tumpok ng papel. Mula nang ipanganak, nagpractice si Sofia na tila isang makina para sa perpektong teknik at eksaktong ritmo. Palaging itinuturo ng kanyang mga magulang na ang pagkakamali ay kapareho ng pagkatalo, kaya para kay Sofia, ang piano ay hindi isang kasiyahan, kundi isang labanan na dapat niyang panalunan. Ang pagpipilit na maging perpekto ay agad na pumigil sa hininga ni Sofia. Namutla ang mukha ni Sofia at umulan ang malamig na pawis. Ang stage fright at stageophobia ay tuluyang bumalot kay Sofia. Binitiwan niya ang sheet music na hawak niya sa sahig at lumuhod habang hawak ang kanyang dibdib. Ang ibang mga bata sa akademya ay nagpalitan ng makahulugang tingin at nagbulungan. Buti nga sa kanya, siguro naman ay matututo na ang mayabang na si Sofia. Ang malamig na panunuya ng mga bata ay lalong nagtulak kay Sofia sa bingit. Nang sandaling iyon, napansin ni Leah na bumaba mula sa entablado ang kakaibang kalagayan ni Sofia. Si Sofia, na kanina lamang ay nagbitiw ng masasamang salita at nawala ang kanyang mahalagang sheet music, ay ngayon isang batang babae lamang na nangangailangan ng tulong. Walang pag-aalinlangan na kumaripas si Leah patungo kay Sofia. Sofia, okay ka lang? Kumalma ka, huminga ka ng malalim, huwag kang hahawak, wala kang karapatang mag-alala sa akin, umalis ka diyan. Sa matalim na pagtanggi ni Sofia, hindi umatras si Leah. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Sofia at hinila ito patungo sa kanyang dibdib. Sofia, tingnan mo ako. Huminga ka kasama ko. Ang mama ko, tuwing natatakot ako at hindi ko mapigilan ang pag-iyak, palagi niya akong tinuturuan ng paraan na ito. Sige, gayahin mo ako at dahan-dahan nating gawin. 1, 2, 3. Dahan-dahang hinaplos ni Leah ang likod ni Sofia at sinabi,
Isipin mo na mayroon kang napakalaking at magandang lobo sa loob ng iyong dibdib at dahan-dahan mong palubuhin ang lobo na iyon at pagkatapos ay dahan-dahan mong ilabas ang hangin. Ngayon, kalimutan mo muna ang tunog ng piano at ang mga matang naghihintay sa labas. Isipin mo lang ang tunog ng ating paghinga, Sofia at ako. Nang maramdaman ni Sofia ang init ng kamay ni Leah, nakapagtataka na unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Ngumiti si Leah nang may kapanatagan at dahan-dahang inayos ang buhok ni Sofia. Sofia, mas magaling ka pa sa akin sa teknikalidad. Alam mo, inggit na inggit ako sa magandang tunog na naririnig ko kapag nagpa-practice ka sa practice room. Kaya, maniwala ka sa iyong sarili. Hindi ba ang musika ay hindi isang kompetisyon upang manalo sa iba? Isipin mo lang na nakikipag-usap ka sa iyong pinakamamahal na piano at ipakita mo ang gusto mong iparating. Ang musika ay hindi kompetisyon, kundi isang dialogo. Tumama ang mga salita ni Leah sa ulo ni Sofia. Mula nang ipanganak, namuhay si Sofia sa ilalim ng presyon na kailangan niyang maging mas magaling kaysa sa iba. Para kay Sofia, na nabuhay sa ilalim ng presyon na kung hindi siya ang una, tapos na ang lahat, ang aliw ni Leah ay ang unang tunay na init na kanyang naramdaman. Hindi na malaya ni Sofia na pumatak ang kanyang luha. Alam mo, ako pala ang nag-shred ng iyong sheet music. Natakot ako sa iyo at nainggit ako sa iyong talento kaya ako ginawa iyon. Talaga, patawarin mo ako Leah, ang sama-sama ko. Tahimik na nakinig si Leah sa nanginginig na pag-amin ni Sofia, ngunit agad niyang niyakap si Sofia ng may pagmamahal. Alam ko, nakita kita kanina na tumatakbo sa koridor, pero okay lang. Dahil doon, mas lalo kong narinig ang kanta sa loob ng puso ko. Sofia, kalimutan mo na ang lahat ng paghingi ng tawad at umakyat ka sa entablado. Maglaro ka hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Sa taimtim na pagpapatawad at pampatibay loob ni Leah, sa wakas ay nakangiti ng maliwanag si Sofia. Maingat na pinulot ni Sofia ang sheet music na nahulog sa sahig, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Leah at naglakad patungo sa entablado ng may kumpiyansa. Ang pagtugtog ni Sofia sa entablado ay malinaw na naiiba sa dati. Sa dating eksakto at malamig na tunog, nahaluan ito ng mainit na damdamin. Dahil nawala ang pagpipilit na huwag magkamali, mas naging malaya at mayaman ang tunog. Ang unang naghintay kay Sofia nang bumaba siya mula sa entablado matapos ang pagtugtog ay si Leah. Ang dalawang batang babae ay naghawak ng kamay nang walang pinipili. Salamat, Leah. Dahil sa iyo, ngayon ko lang naramdaman na masaya akong maglaro ng piano. Hindi ko alam na napakasaya pala ang maglaro hindi para manalo sa iba, kundi para lamang maiparating ang sarili kong musika. Ang matataas na pader na itinayo nila sa pagitan nila dahil sa inggit at galit ay gumuho, at pagkatapos noon, nagsimulang umusbong ang isang malalim na pagkakaibigan na pinagbuklod ng musika. Mula sa malayo, pinapanood ni Maestro Salvador Santos ang eksena na ito at ngumiti ng mahinahon. Sinabi niya kay Mang Berting, "Mang Berting, napakabait ng anak ninyo. Sila ang magiging malaking haligi ng Philippine Piano Association balang araw." Pinunasan ni Mang Berting ang kanyang luha gamit ang manggas ng kanyang lumang uniforme at ngumiti ng nahihiya. Higit pa sa malaking halaga na 4 milyon, ang katotohanan na nalampasan ng kanyang anak na si Leah ang pagsubok at nagkaroon ng tunay na kaibigan ay mas mahalaga. Mula sa araw na iyon, naging matalik na magkaibigan si Leah at Sofia sa akademya. Ibinahagi ni Sofia ng buong puso kay Leah ang teorya ng classical music na kanyang pinag-aralan ng sistematiko mula pa pagkabata. Leah, ang bahaging nakasulat na forte dito, hindi lang basta lakasan ng tunog. Pindutin mo ng malalim ang tuts para marating ng tunog ang malayo. Tila ba ipinaparating mo ang iyong damdamin sa isang taong malayo? Absorb ni Leah ang mga turo ni Sofia na tila isang espongha. Ang mga butas sa teorya na mayroon siya dahil sa kanyang sariling pag-aaral ay unti-unting napunan sa tulong ni Sofia. Nang matatag na ang pundasyon ng teorya, nagsimulang umangat ang pagtugtog ni Leah na tila nagkaroon ng pakpak. Sa kabilang banda, itinuro ni Leah kay Sofia ang paraan ng pagtugtog ng may puso. Sofia, isipin mo rito ang hangin. Ang malamig, ngunit mainit na hangin na nararamdaman sa kwelyo ng Amerikana ni Papa kapag umuuwi siya mula sa trabaho tuwing taglamig.
ilagay mo ang kapanatagan na iyon sa toots. Kung gagawin mo iyon, mas lalong magiging mainit ang tunog. Ang dalawang batang babae ay unti-unting lumago araw-araw, pinupunan ang mga kakulangan ng isa't isa. Nang papalapit na ang finals ng competition, gumawa si Maestro Santos ng isang mahalagang desisyon. Leah, gusto mo bang subukan ang Chopin's Revolutionary Etude ngayon? Dahil ito ay isang napakabilis at marahas na piyesa. Perpekto ito para ipakita ang iyong pinong pagpindot. Ngunit, kailangan mo ng mas mahigpit at matinding pag-iensayo. Tumango si Leah ng may seryosong ekspresyon. Ang Revolutionary Etude ni Chopin ay isang marilag at engrandeng piyesa na tila isang matinding bagyo. Pakiramdam ni Leah, ang piyesa na ito ay kahawig ng matinding pagsubok na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang masakit na pag-iensayo gabi-gabi. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagpakita ng pagod. Isang araw, isang malaking kahon na walang sender ang dumating sa bahay ni Leah. Sa loob ng kahon, may isang dress na gawa sa silk na bahagyang kumikinang na asul na kalangitan na may libo-libong maliliit na hiyas na nakakabit. Tila pakpak ng diwata, naglalabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Kasama ng dress, may isang maikling talata na nakasulat ng maayos. Ang suporta para sa iyong pagganap na mamumulaklak sa paglampas mo sa matinding pagsubok. Walang pangalan ng sender na nakasulat, ngunit agad na naramdaman ni Leah sa kanyang intuisyon. Ito ay regalo mula kay Don Ricardo Almasora, ang taong nagpaluhod sa kanyang ama sa mall, ngunit namula ang mata habang nakikinig sa kanyang pagtugtog. Ang may-ari ng malamig, ngunit malungkot na mga mata. Sa katunayan, habang sinusuportahan ni Don Ricardo si Leah, muli niyang tinitignan ang kanyang nawawalang pangarap. Marahil ay gusto niyang pagalingin ang kanyang nasaktang kabataan sa pamamagitan ng pagsuot kay Leah ng dress ng pangarap na hindi niya kailanman nasuot. Sa wakas, dumating ang araw ng finals. Ang Grand Auditorium ng tanghalang pambansa na tinatawag na puso ng sining ng Pilipinas ay puno ng matinding tensyon mula pa umaga. Sa entablado na naliligo sa nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier, isang malaking grand piano na may itim na kinang ang nakatayo ng maringal. Sa VIP section, nakaupo ng tahimik si Don Ricardo, kasama lamang ang kanyang sekretarya at malayo ang kanyang karaniwang makikinang na alalay. Tinitignan ni Don Ricardo ang entablado, nakasuot ng simpleng itim na suit. Sa pinakaharap na hanay ng mga upuan, nakaupo ang mga magulang ni Leah. Suot na ngayon ni Mang Berting ang magandang suit na regalo ng kanyang anak. Ang malungkot na itsura ng kanyang ama na laging nakakayuko sa department store ay wala na. Sa tabi niya, nakaupo si Aling Nena na may makinis at magandang kamay na nakapatong sa kanyang tuhod at nakangiti ng maliwanag. Lumabas si Leah at Don Ricardo sa gitna ng entablado at naghawak ng kamay pagkatapos ay magalang na yumukod sa audience. Ang dalawang figura na lumampas sa dalawang henerasyon ay binigyan ng mainit na palakpakan ng mga manonood. Umupo silang dalawa ng magkatabi sa upuan ng piano. Nagbigay ng senyas si Leah kay Don Ricardo sa pamamagitan ng mata at dahan-dahang pinindot ni Don Ricardo ang toots. Sumunod ang pinong himig ni Leah at isang nakamamanghang harmony ang umalingaw-ngaw sa buong mall. Ang piyesa na pinili nilang dalawa ay ang kanta ng mga bata na ginawa ng ina ni Leah, si Aling Nena, na inayos para sa duet. Ang Go 60 milyong piano, na dating simbolo ng pagbabawal, ay naging instrumento ng pag-ibig na naghahatid ng pag-asa sa mga kapuspalad na bata. Ang mga daliri ni Leah ay sumayaw sa toots na tila isang paru-paro, at ang mga daliri ni Don Ricardo ay matatag na sumuporta sa core ng kanta sa pamamagitan ng kanyang malalim na tunog. Sa likod ng entablado, nakatayo si Sofia, ang walang hanggang karibal ni Leah at isang hindi mapapalitan na kaibigan na may hawak na buke ng bulaklak. Habang nakikinig sa pagtugtog, muling inukit ni Sofia ng malalim sa kanyang puso kung gaano binago ng turo ni Leah na ang musika ay hindi kompetisyon kundi isang dialogo ang kanyang buhay. Nang umabot sa sukdulan ang pagtugtog, ang hangin sa malaking hall ay naging tensyonado at nanginginig na tila dumadaloy ang kuryente. Nang matapos ang huling chord at umalis ang kamay ni Leah sa toots, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa hall. At pagkatapos ng isang segundo, kasabay ng pagsabog ng pagpalakpak,
tumayo ang lahat ng manonood at nagsimulang magbigay ng standing ovation. Hindi nagtagal, nagsimula ang seremonya ng paggagawad. Hawak ng MC ang mikropono at sumigaw ng nanginginig ang boses, ang nagwagi ng grand prize sa ika-38 All Philippines Junior Piano Competition ay si Leah Cruz mula sa Akademya ng Musika ng Maynila. Nang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Leah, niyakap ni Mang Berting at Aling Nena ang isa't isa at umiyak. Kinuha ni Leah ang malaking sertipiko at buke ng bulaklak sa entablado. Sa gitna ng pagdagsa ng flash ng kamera, ang tingin ni Leah ay nakatuon lamang sa kanyang mga magulang. Nang tanungin ng MC ang kanyang damdamin, nagsalita si Leah nang nanginginig ang boses. Ang parangal na ito ay gawa sa pawis ng aking ama at luha ng aking ina na nagsikap araw at gabi upang protektahan ang aking pangarap. Papa, Mama, mahal na mahal ko po kayo. Ang mga taimtim na salita ni Leah ay nagdulot ng pagluha sa mga manonood. Hindi na napigilan ni Mang Berting at kumaripas patungo sa entablado at binuhat ang kanyang anak. Ang mga kamay ng kanyang ama, na dating nakayuko at nakasuot ng uniforme ng gwardiya, ay naging mga kamay ng isang bayani na sumusuporta sa kanyang pinakamapagmataas na anak sa mundo. Leah, anak ko, napakagaling mo. Hindi ko talaga inakala. Salamat. Bumaba si Leah mula sa bisig ng kanyang ama at lumapit sa kanyang inang si Aling Nena na naghihintay sa ilalim ng entablado at maingat niyang inilagay ang mabigat na tropeo sa tuhod ni Aling Nena. Mama, hindi po ito award ko kundi award niyo po. Ang pangarap ni Mama na maglaro ng piano. Tinupad ko po iyon ngayon. Mama, hindi na po masakit ang kamay niyo, hindi po ba? Aalagaan ko po kayo habang buhay. Dahan-dahang hinaplos ni Aling Nena ang pisngi ng kanyang anak gamit ang kanyang kamay na naging makinis matapos ang operasyon. Nagyakapan ang mag-ina sa entablado at umiyak ng matagal. Si Don Ricardo, na nakaupo sa VIP section, ay ngumiti ng walang tunog habang tinitignan si Leah na kumikinang na tila isang bituin. Suot ang asul na dress na kanyang ipinadala, naramdaman niya na unti-unting gumagaling ang kanyang pangarap na 40 taon na ang nakalipas. Bumulong si Don Ricardo sa kanyang sekretarya na nakatayo sa tabi niya. Ang tunog ng Batang X ay tunay. Ito ang pinakamahalagang investment sa aking buhay. Hindi ito investment. Ako ang naligtas. Ang mga buwan ay lumipas na tila ilog at ilang taon na ang nakalipas ng hindi namamalayan. Si Leah, ang batang babae na nanginginig sa ilalim ng makinang na ilaw, ay isa ng eleganteng babae ngayon at naging isang next generation pianist na pinag-uusapan sa buong mundo. Pagkatapos niyang mag-aral sa isang prestihiyosong music conservatory sa Europa at bumalik sa Pilipinas, isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Ngunit matapos ang kanyang pagbabalik, hindi siya pumunta sa isang marilag na concert hall, kundi sa lugar na nagpabago sa kanyang kapalaran. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng malaking pagbabago sa Almasora Grande Mall. Si Don Ricardo, na dating tinatawag na emperador ng yelo at nagpapanginig sa lahat ng empleyado, ay ngayon naging isang ginoo na may pinakamahinahon na ngiti sa mall. Ang pag-ensayo ng piano na muli niyang sinimulan habang sinusuportahan si Leah ay nagbigay buhay sa kanyang tuyong damdamin at nagpabago maging sa kanyang pagkatao. Isang maaraw na hapon, ang central lobby ng Grand Foyer ng Almasora Grande Mall ay mas puno ng buhay kaysa dati. Sa paligid ng Bösendorfer piano, na dating nagpapanginig sa mga tao sa presyo nitong AUA 60 milyon, wala nang mga gwardiya na may matatalim na mukha. Sa halip, isang karatula ang nakatayo na may nakasulat na mainit na mensahe, charity concert para sa mga kapuspalad na bata, kasama ng mga dekorasyong bulaklak. Ang bida sa araw na iyon ay si Leah at Don Ricardo. Nakaupo silang dalawa at itatanghal ang isang piano duet. Sa pinakaharap na hanay ng VIP section, nakaupo ang mga magulang ni Leah. Suot na ngayon ni Mang Berting ang magandang suit na regalo ng kanyang anak. Wala na ang malungkot na itsura ng kanyang ama na dating nakayuko sa department store dahil sa kahihiyan. Sa tabi niya, nakaupo si Aling Nena na may makinis at magandang kamay na nakapatong sa kanyang tuhod at nakangiti ng maliwanag. Lumabas si Leah at Don Ricardo
sa gitna ng entablado at naghawak ng kamay pagkatapos ay magalang na yumukod sa audience. Ang mga manonood ay nagbigay ng mainit na palakpakan sa dalawang figura na lumampas sa dalawang henerasyon. Umupo silang dalawa nang magkatabi sa upuan ng piano. Nagbigay ng senyas si Lia kay Don Ricardo sa pamamagitan ng mata at dahan-dahang pinindot ni Don Ricardo ang tuts. Sumunod ang pinong himig ni Lia at isang nakamamanghang harmony ang umalingaw-ngaw sa buong mall. Ang piyesa na pinili nilang dalawa ay ang kanta ng mga bata na ginawa ng ina ni Lia, si Aling Nena, na inayos para sa duet. Ang gas 60 milyong piano, na dating simbolo ng pagbabawal, ay naging instrumento ng pag-ibig na naghahatid ng pag-asa sa mga kapuspalad na bata. Ang mga daliri ni Lia ay sumayaw sa tuts na tila isang paru-paro at ang mga daliri ni Don Ricardo ay matatag na sumuporta sa core ng kanta sa pamamagitan ng kanyang malalim na tunog. Sa likod ng entablado, nakatayo si Sofia, ang walang hanggang karibal ni Lia at isang hindi mapapalitan na kaibigan na may hawak na bouquet ng bulaklak. Habang nakikinig sa pagtugtog, muling inukit ni Sofia ng malalim sa kanyang puso kung gaano binago ng turo ni Lia na ang musika ay hindi kompetisyon, kundi isang dialogo ang kanyang buhay. Nang umabot sa sukdulan ang pagtugtog, muling namula ang mata ni Aling Nena, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat sa kapayapaan na sa wakas ay dumating matapos malampasan ang lahat ng pagsubok. Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang kamay ng kanyang asawa. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang sirang pangarap ay muling mabubuhay ng napakaliwanag sa pamamagitan ng kanyang anak. Nang matapos ang pagtugtog, ang lobby ng mall ay napuno ng palakpakan at hiyawan na tila kulog. Nagtinginan si Lia at Don Ricardo at nagtawanan ng maliwanag. Matapos ang konsyerto, bumaba si Lia mula sa entablado at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama at ina. Papa, Mama, masaya po talaga tayo, hindi po ba? Dahan-dahang hinaplos ni Mang Berting ang ulo ng kanyang anak at sumagot, Oo, Lia, dahil sa iyo, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Lumapit din si Don Ricardo sa pamilya ni Lia at nagbigay ng mainit na pagbati. Habang hawak ang kamay ni Mang Berting, tahimik siyang sinabi, Mang Berting, kayo at si Lia ang nagpakinang ng husto sa mall na ito. Maraming salamat sa pagbabalik ng tunay na boses ng piano na ito. Sa labas ng mall, nagsisimula ng lumaganap ang paglubog ng araw, ngunit ang init na pumuno sa loob ng mall ay hindi nawawala. Ang lugar na ito, na dating nakasakit sa iba at naging kawalan ng pag-asa para sa iba, ay ngayon naging isang plaza ng kapayapaan kung saan ang lahat ay magkasamang nagtatawanan at nag-e-enjoy. Ang mahabang kuwento na ito, na nagsimula sa dignidad ng isang gwardiya na niyurakan, ay nagpatunay sa huli ng pag-ibig at pagpapatawad at ang dakilang kapangyarihan ng musika at nagtapos sa isang magandang konklusyon, ngunit ito ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Ang mga himig ni Lia ay patuloy na maghahasik ng binhi ng pag-asa sa maraming puso. Ang kwento ng maliit na batang babae na ito na namulaklak sa gitna ng kahirapan, kahihiyan at kalupitan ay magiging alamat at patuloy na ikukuwento. Salamat sa pagsama sa mahabang kwento hanggang sa huli. Mula saan kayo nanonood? Kung magbibigay kayo ng komento, malaking tulong ito para sa akin. Naway ang init na tila apoy ay palaging nasa inyong araw-araw. Mangyari po lamang na mag-like at mag-subscribe para maihatid namin sa inyo ang susunod na kwento.